Ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa malapit sa Mindanao. Pinangalanan itong bagyong Verbena at posibleng maglandfall sa may northeastern Mindanao ngayong hapon. Para sa detalye, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Munir Baldomero. Magandang tanghali sa iyo, Munir. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, at magandang tanghali din po sa lahat ng ating taga-subaybay. Ano ang update sa bagyong Verbena? Sa ngayon po, ito pong si Verbena po is kasalukuyan pong papalapit dito sa may area po ng Caraga region habang napapanatili niya po yung kanyang lakas. So as of 10 a.m. kanina, yung kanyang sentro is namataan sa layong 205 kilometers east-southwest of Surigao City, Surigao del Norte na may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So napakalapit na sa ating bansa at kailan ito inaasahang maglandfall? Base po sa latest forecast information, itong si Verbena po is possible po na maglandfall dito sa may Caraga region ngayong hapon or mamayang gabi. And after landfall ay tatawid po ito ng Visayas patungong northern Palawan bago po lumabas po ng ating kalupaan dito sa West Philippine Sea. So, pero hindi na ito inaasahang lalakas pa. Mananatili ito sa tropical depression? Sa ngayon po ay hindi po natin inaalis yung posibilidad na magkaroon po ito ng slight intensification prior to landfall. So sa ngayon po ang nakikita po natin based po sa forecast track po is mapapanatili nito yung tropical depression category niya hanggang sa makatawid po siya dito sa West Philippine Sea. Pero yun nga po, hindi natin inaalis yung posibilidad na possible na mag-intensify pa po ito before landfall. Okay. Pero anong category ito inaasahang pinakamalakas kung sakaling mag-intensify? Yes po. So possible po na hanggang tropical storm category po yung maabot niya before landfall, or possible po pag once nakarating po itong si Verbena dito sa may Sulusi, possible po siya na mag-intensify into a tropical storm, or once nakalabas na po ito siya ng kalupaan ng Palawan dito sa West Philippine Sea, dito rin po nakikitaan din po ng possibility na maaari po siya mag-intensify into a tropical storm. Sabi mo ay kumikilos ito westward. So paano ang forecast? Yung forecast track niya, anong mga probinsya ang tatawirin or dadaanan nito? Yes po. So bali po yung pagkilos po nitong si Verbena is una po tatawid po siya dito sa may area po ng Caraga region, then dadaan po ng dito sa Leyte province, southern part ng Leyte province, then tatawid po ng Central Visayas patungong Negros Island region, then southern part ng Western Visayas hanggang po makarating dito sa may northern part ng Palawan at makalabas po ng ating kalupaan dito sa West Philippine Sea. Ito bang bagyong si Verbena ay kahit na sabihin natin tropical depression or posible nga maging tropical storm, hindi siya ganun kalakas ang bagyo, pero yung ulan na dulot nito, kamusta? Yes po. Sa ngayon po, base po sa Weather Advisory number 18 na nilabas po kanina ng 11 a.m., so possible pa rin po yung 100 to 200 millimeters na pag-ulan, particularly sa may Eastern Samar, Northern Samar, Samar Province, Leyte Province, Biliran, Southern Leyte, Capiz, Iloilo, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Masbate, Albay at Sorsogon. Sila po yung maaari pong makaranas ng between 100 to 200 millimeters na pag-ulan dahil po kay bagyong Verbena. So maulan itong bagyong ito. Kailangan maghanda ng ating mga kababayan. Partikular, sabi mo nga ulitin nga lang natin, Samar provinces and Leyte? Yes po, dito sa may southern part ng Leyte province, itong northern part ng Central Visayas, then itong northern part din po ng Negros Island region, then kasama po yung Western Visayas and yung northern part ng Palawan. Sila po yung mga possible po na dadaanan nitong sentro ni bagyong Verbena. Ngayon ba ay nakakaapekto na itong bagyong Verbena sa bansa? May mga nakataas na bang tropical cyclone wind signals? Yes po, sa ngayon po, meron na po tayong mga ilang probinsya sa Pilipinas na kung saan nakataas na po yung signal number 1. Dito sa Luzon, dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama po yung Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands.
mainland Masbate, dito sa may Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Kasama din po dito ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur at eastern portion ng Misamis Oriental. Ito yung mga areas po na kung saan nakataas po ang signal number 1 dahil po kay Bagyong Verbena. At nandoon ba yung posibilidad na magtaas pa kayo ng wind signal? Sa ngayon po, ang nakikita po is hanggang signal number 1 po yung pwede pong itaas. Ngunit kung if ever mag-intensify pa po ito prior landfall, possible po tayo magtaas na mga signal number 2 sa mga areas na malapit po sa sentro ni Bagyong Verbena. Kailan inaasahan na lalabas ito or makakatawid na ng bansa? Hanggang kailan natin babantayan itong Bagyong Verbena? Yes po. So in-expect po natin by Wednesday lalabas na po ito ng ating kalupaan dito sa West Philippine Sea, and inaasahan po by Thursday po lalabas na po itong bagyo ng Philippine Area of Responsibility. Meron ba tayong ibang panahon or bagyo, sama ng panahon na binabantayan pa na posibleng mamuo? Kasi itong si Bagyong Verbena, pang 20 second na bagyo, lagpas-lagpas na sa normal na nararamdaman natin sa buong taon, di ba? Yes po. Sa ngayon po, for the month of November, so since ang climatological normals ng bagyo sa November is 2 to 3, so sa ngayon po na-achieve na po natin yung 3 bagyo within the month of November before mag-end itong month. So sa ngayon, by December, meron pa po tayong 1 or 2 na inaasahan. Pero pagdating po ng November, sa ngayon is yung 3 bagyo na inaasahan po natin based sa climatology is na yun na po yung na-achieve po natin ngayong November. And sa ngayon po, base po sa TC threat potential na nilabas last Friday. So after nitong si Verbena is meron po tayong nakikita na possible na formation ng low pressure area. Pero sa ngayon po, since maglalabas na din po yung ahensya ng panibagong TC threat potential. So abangan po natin yung mga possible na mangyayari within the week at yung sa susunod na linggo. Yung sinasabi mong posibleng kasunod nitong Verbena na low pressure area, nasa ang bahagi ito? Sa ngayon po, ang base po sa nilabas last week is medyo malawak pa po yung areas kung saan yung possible na dadaanan nitong LPA. Pero sa base po sa last week na information is dito bali mabubuo siya dito sa may Philippine Sea, pero possible po within doon sa range po ng eastern part ng Mindanao hanggang eastern part po ng Visayas. So may Pacific Ocean? Yes po. Alright. Again, siguro paalala ulit sa ating mga kababayan ukol dito sa Bagyong Verbena, Munir. Yes po. Sa ngayon po, itong si Bagyong Verbena is kasalukuyan nasa Philippine Sea pa rin po habang papalapit dito sa may Caraga region. So sa mga kababayan po natin na maaari pong daanan nitong bagyo at yung maaari pong makaranas ng mga significant rainfall, yung matatas na amount ng ulan, sa ngayon po itong si Verbena is base po sa latest forecast is medyo maulan yung magiging yung bagyo na ito. So pinag-iingat na po natin ng ating mga kababayan habang okay pa po yung panahon doon sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas pati itong eastern part ng Mindanao. So sa ngayon maghanda na po sila. Kung if ever po yung areas po nila is prone sa flooding or landslide, maaari na po sila makipag-coordinate sa ating mga barangay official, disaster managers, pati mga local government unit para makipag-coordinate para yung mga pamilya po nila at sila mismo ay maaari pong dalhin sa isang evacuation center na safe po sila, na hindi po sila masyadong maapektuhan once dumaan po itong si Bagyong Verbena doon sa mga lugar na medyo delikado po, lalo na po sa mga flood-prone areas at landslide-prone areas po. Ihahabol ko lang at pauulit ko lang sa iyo, Munir, ano? Yes po. Sabi mo nga ay maulan ang bagyong ito. At pakiulit lamang again yung mga lugar, mga probinsya na makakaranas, posibleng makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall. Yes po. So, yung mga areas po na dahil po sa Bagyong Verbena ay maaari po makaranas ng 100 to 200 millimeters na rainfall, particularly itong Eastern Samar, Northern Samar, Samar Province, Leyte Province, Biliran, Southern Leyte, Capiz, Iloilo, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands, Masbate, Albay at Sorsogon. Maraming salamat for the update, Munir Baldomero ng Pag-asa.